Hello, hello, hello! Doc Bryce here! Done a triathlon, finished a triathlon in the fastest state. So you can do endurance sports, a 750 meters swim, 20-kilometer bike, and a 5-kilometer run. Done! Fastest state yan, ha? Walang carbo loading. Sa mga low carber, protein loading tayo. Okay? Siyempre, yung protein loading, enough lang. Okay? Chew your food properly 20 times or more before swallowing para turn on ang satiety center natin. Huwag tayong magmamadali. So, paano nagsimula si Doc Bryce sa ganitong hobby? Kaya obese ako dati, no? I was thinking na when I do exercise, sports, magiging healthy ako. But no, hindi rin nangyari yon. Why? Hindi rin ako naglulus. So, naglulus 1 kilo, then I will only gain it after a month. So, I did biking. Biking lang. Then, joined duathlon. And now, nung na-invite ako sa isang triathlon race dito sa Subic, I was the biker, merong swimmer, may runner. Doon ko nakita, uy, ang ganda na itong sports na to. The problem is, si Doc Bryce hindi marunong lumangoy. So, I learned how to swim at the age of 40. 40 years old, imagine mo. So, it's not too late. If you don't know how to swim, you can learn how to swim. So now, ilang years na nagcha-try ito si Doc Bryce. I started 2017. Yan. Then, I learned low carb 2019 after 2 years. Imagine mo kumakarera ako. Obese. Ang hirap kaya mag-bike at saka tumakbo. But now, tingnan nyo. Alam ko, iisipin ninyo, ay, walang ka-energy. Nanghihina ng lalata. Yes. Sa start lang po yan. Yan yung tinatawag kong transitioning. From high carbers to low carb. Be patient. Ako, I was training talagang mahina. But then, after a month of strict low carb, okay, I did it. Lose ako ng weight. Then, unti-unti, gumaganda ng aking pacing. Umibilis. No, nakakatuwa. Doon ko lang naranasan na unti-unti tumutulin ako sa triathlon races. Then, after 1 year of doing low carb, pero take note ha, if you are very active in this lifestyle, you can take 100 grams of carbs. So, liberal po tayo. There is moderate low carb, that's 50 grams of carbs in a day. And liberal low carb, advice ko yan sa mga very active individual, 100 grams of carbohydrates. Okay, you can, yes, pwede rin naman mag-strict low carb pag adapted na kayo, pagkasanay na kayo. Like me, sanay na ako noon na training in a passive state, walang pagkain muna, using salt stick. Okay, using salt stick and electrolytes during training, ginagamit ko yan. Okay, so if you're training for a marathon, for a triathlon, low carber kayo, kaya natin yan. We can compete with anyone. Mas magaan. Ang feeling ko nun, hindi ako bloated. Ang sarap tumakbo, ang sarap magbike. Hirap lang ako sa swim, pero in training, you will learn how to enjoy each moment, no? Iba talaga. So, yung sinasabi nilang carbs, it's individualized pa rin. Yung iba, doing high carbs, they can perform. We, as a low carber, we can also perform. Hindi yung sinasabi na nalalata, no? Adapt. Your body will adapt and then you will evolve. So, pwede po kayo makipag-compete. Siyempre, compete with yourself, ha? Ang mahalaga,
every races that you do, tandaan ninyo, sa inyong sarili kayo makipag-compete. Very healthy po yan. Well, if you are in a team, syempre may mga team competition. Yes. And representing. So, in here, in a high carb sports, I am representing sa mga low carber natin. Okay? Represent natin sa mga marathon, sa mga fun run, sa mga swimming. May mga patient, may mga coach ako, swimmer, fastest thing. They're excelling. No? Nag-excel sila sa kanilang kanya-kanyang sports. Okay? Meron mga basketball, lahat. They're doing low carb keto and they are excelling. Nag-excel po sila. So, huwag niyo pong sasabihin na hindi makakapag-compete ang mga low carb. Yes, we can. Alright? So, ibang feeling, ibang ambience ng nasa race. Imagine mo, the adrenaline, hindi ka, fat burning ka. So, unlimited supply. Yan, para kang trend. So, umpisa, yes, mabagal. Pero habang tumatagal, bumibilis. And hindi ka mauubusan ng fuel. Bit-bit mo na siya. Okay? So, yan. Oh, meron na daw Adidas sa price ko. Wala po si Kuya Gibo. Me and my family. Kapag may sakit na puso sa puso, better consult para ma-explain natin how will you do this low carb. I do not recommend to do it by yourself. Okay? Pagka may mga health condition kayo, do it in a guided manner. Huwag kong Dok, bakit every running ko 2 hours run pagkatapos ko kukuha ako ng blood sugar nag-spike po siya 147. Oh. Ano yan? Na-burn kayo ng sugar. Pwede pagkanala na ano ng katawan ninyo, bagsak ang sugar niyo, nag-produce po ang ating liver ng sugar. So, do not worry about that. Ang malaga, screening yan, yung sa daliri. Ang pinaka-important na result will be your fasting blood sugar and HbA1c. Huwag muna kayo magpapanic dyan. Screening po yan, yung random blood sugar. And, naman, the best time to monitor your sugar is without meal in the morning and after a meal, 2 hours after your last meal in the evening. Okay? Iba-iba ang mga tao. Yung iba, bumabagsak ang sugar. Yung iba naman, tumataas katulad mo. Okay? Sige lang po, tanong kayo habang nagpapahinga si Doc Bri, pwede kayo matanong. Oh, sabi ang ganda talaga ng low carb, parang ang energized battery. Okay. Habang tumatagal, lumalakas po tayo para yung diesel. Okay? Sige lang, tanong lang kayo. You will learn how to raise pagka may mga 100 grams carbs yan, metabolically flexible na tayo yan. Pagka may mga health condition, syempre start muna tayo sa strict low carb, i-address natin yung mga health condition, then magugulat kayo. Okay, yesterday ang daming follower nag-ask yung one couple magmamarathon daw sila sa April, so I give them some tips. Electrolytes, salt stick. Okay, ayan. Doc, 130 ang sugar ko, sobrang taas na po ba yun? Isang ano lang yan ha, isang result lang yan. If you are diabetic, stick to
safe food list lang po tayo, out ang motion food list. Bababa po ang inyong sugar and then mag-adjust ng mga medication. If you have no medication, be patient. Isang ano lang yan, number. Daily monitoring po tayo. Magulat kayo, nag-normal na yung sugar. Okay, 130 ang sugar, no worries yan. Ang goal natin sa umaga, without meal, 100 and below. Sa yung pangalawa sa gabi, 2 hours after dinner, 125 below. Okay. Okay, Doc, pwede ako ask yung mother ko kagagaling sa operasyon. Alam mo, nakakatuwa sa sa low carb, ang bilis ng recovery. Pagka naglo-low carb kayo, na-operahan kayo, napakabilis recovery. Okay? Anong bawal kainin kapag may heart condition? Focus kayo sa home cooked meal. Outside food, huwag na. Okay? Why? Why, Doc? Lagi kami lumalabas. May mga ingredients po na hinahalo sa food sa labas, no? Na inflammatory. So if you have health condition, gusto nyo gumanda ang inyong condition, safe ang home cooked meal. Okay. Paano gumawa ng homemade electrolytes? In 1 liter plain water, 1/4 teaspoon Himalayan salt or rock salt, 1/4 teaspoon of baking soda. Ito yung ginagamit sa pagbe-baking, ha. Wag yung panlinis ng kaserola. Wag yun. Tapos 1/2 teaspoon of cream of tartar, yan yung potassium ninyo. And 1/8 teaspoon of Epsom salt, food grade. Sip-sip lang po tayo, spread throughout the day. Okay? Is it okay to do fasting before exercise? Doc Brian, katatapos lang ng race, fasted state. Okay? Nag-swim ng 750 meters, nag-bike ng 20 kilometer, then nag-run ng 5 kilometer, fasted state. Okay? So, pwede po yan. Yes, thank you, Carl Reformina. Nandito ka ba? Lumaro? Okay. Sa mga fatty liver, out po ang alcohol, out po ang fruits, out po ang sweetener, and all sugar, lactose, sucrose, fructose, glucose. Your fatty liver will improve. Mawawala yan. Okay? Dok, kailan po kayo tatakbo sa Clark para makapag-consult ako? Wala, nabulin mo ko. Wala pa akong idea. Okay? Patay ka ba Titan? Pero meron akong Titan race in October. So definitely ang training ko sa Clark because yung Titan race will be done in Clark, Pampanga. Okay? So Doc, advice ba sa LC sa dialysis patient? Weeks pa lang. Ay, low carb in CKD, if done correctly, it will really improve your metabolic health. Okay? Doc, bakit yung asawa ko isang buwan na hindi nakakatulog, makatulog man siya para lang siyang manok, biglang gising? Sakit ng asawa ko, feeling ko ba dialysis na siya, 1 taon na, please. Oh, I need consultation. I need to interview the patient. Number 1 na nagpapapuyat sa atin, gadget, cell phone, computer, TV. Turn off all gadgets, all screen 90 minutes before bedtime. Then, magpa-araw kayo, libreng melatonin ang araw. Habang nag-walking kayo, exercise, magpa-araw po kayo. Okay? So, pagka hindi pa rin na-address yung tulog, consult.
Ayan. Ay. Posible ba mag-bonk if naka-low carb pero mag-gel during race? No, I do not recommend gel sa mga low carb. Why? Ang taas ng sugar content po niyan. Mag-bloat kayo niyan, mas mahirapan. And bonk is it will depend sa training. Kung wala kang training, magbobonk. Kung wala kang nutrition, magbobonk. Pero ang bonk kasi energy sa nutrition yan eh. Pagka walang training, more of cramps, not bonk. Ang low carb hindi nagbobonk. Never nagbobonk ang low carber. Ang ano dyan is cramps siguro. Well, kulang sa training yun. Pero yung bonk kasi unlimited supply tayo ng energy. Fats will be your source of nutrition. Okay? Once na naka-adapt na, walang ang ganda ng low carb, Doc. Nasa 3rd week na ako at bumaba na blood sugar ko. Paano, Doc, if mababa ang blood sugar ko? Like 85. Need ko pa ba mag-insulin inject? Ako po, yan na yung sinasabi ko. Okay? When you do low carb, it should be monitored by a physician para ina-adjust yung insulin. Okay? Sa akin, pagka 80 below, skip yung insulin pero kailangan yung mag-adjust. I need you to consult and be guided. Hindi po kayo ang mag-adjust niyan. Doktor po ang mag-adjust niyan. Okay? Delikado po yung nangyayari dyan. Ha? Okay? Doc, pwede po ba mag-fasting ang diabetic before exercising? Yun. Okay. If you are diabetic, delikado po wala kayong knowledge regarding low carb. Usually, may mga medication kasi mga diabetes na kailangan may food. So, ina-advise ko 12 hours fasting. Okay? Then, magpa-guide. Pagka nagpa-guide kayo, matututunan nyo ang paglo-low carb and how to do it safely, walang kaba. Alright? Okay. Oh, ano ba pwede kainin at inumin para maiwasan ng kidney failure? So, ibig sabihin, normal lang kidneys nyo. Siyempre, eat healthy, do fasting, fluids. Alam nyo, dehydration, nakakasira din ng kidney niyan pagka dehydrated. And sleep well. Alright? Oh, meron po tayong meet and greet sa Silang Cavite. Magpa-register po kayo para alam natin kung ilan ng dadalo. Yes, may free consultation po doon. Magtutok muna, then there will be a free consultation. Pagka tumaas ang potassium, tatanggalin natin yung cream of tartar sa electrolytes. Ha? Ako, morning doc, nag-take ni prednisone, lumaki face ko. Alam niyo ang prednisone, lalaki lang ang face mo kung ginawa niyo siyang vitamins. Yan yung tinatawag na side effect ng prednisone. Yung tinatawag na moon face. Parang moon ng mukha. Okay? So talaga merong side effect yan. Hindi, pag matagal nyo nang iniinom prednisone, kailangan tapered, pababa ng pababa ang pag-take niyan pa hanggang sa tanggalin. Hindi pwede yung abrupt na tatanggalin. Ang prednisone ha, pagka ginagawa niyo vitamins, sisirain niya ang inyong mga organs, pahihinain niya ang inyong immune system, pati mga buto ninyo. So, hindi yan vitamins. Okay.
Doc, dati nag-keto pero nag-pandemic, bumalik pagiging obese. 2 ko, ngayon ginagawa pero walang nangyayari. Ibig sabihin, may mali kang ginagawa. Consult para ma-address lahat yan. Okay, the diet for CKD, individualized. You need to seek consultation. Kailangan i-compute natin yung mga kakainin ninyo. Hindi pwedeng hindi. Okay? Doc, bakit ang sugar ko halos 120 pero lagi nakaramdam ng manhid pa ako, di siya nawawala. Okay. So matagal na siguro kayong diabetic. So yan yung complication ng uncontrolled sugar, diabetic neuropathy, yung parang tinutusok-tusok. Okay? Anong pwede iwasan para sa kidney failure? Processed food, sugar drink, eat home cooked meal. Pagka may palpitation po, para makaiwas ka palpitation, drink your electrolytes. Anong magandang first aid if may palpitation? So, pagka may palpitation, sip your electrolytes. Then, take your heart rate. Kung ang heart rate nyo is above 100, ang first aid, jugular massage, put ice on your face. Okay? Bababa po ang heart rate. Pag hindi bumababa, punta kayo sa ER. Paano magsimula ang low carb if nasa high carb ka? Cut all high carbs. Process, cut. Sugar, cut. Open-minded ka ba? You can do it. May health condition. Yung iba mahihirapan. Yes, I know. Pero kung ang iniisip mo is your health na mag-improve, you will do this. Okay? Doc, any fruit na pwede sa CKD? Strawberry and avocado lang. Pagka mataas ang potassium, out yung avocado. Pagka-diabetic po kayo, walang fruits except strawberry or mga berries na. Pansinin nyo, okay, you test your blood. Pag kumain kayo ng fruits, check nyo yung sugar. Kung tumaas, that's the fructose. Alright? Good luck, Doc. Maganda condition mo. Ay, nako. Kung alam nyo lang. Doc, 170 ang triglycerides ko. Mataas na po ba yun? Yes. Your triglycerides should be 150 and below. Bakit tumataas ang triglycerides nyo? Pagkain sa labas yan. Okay. Ito na yung last finisher. Congratulations. Natapos niya. Alright? Kung gusto nyo mapababa ang triglycerides, alam nyo yung triglycerides, yan yung marker of unhealthy metabolic unhealthiness. Okay? Kasama yan sa metabolic syndrome pag mataas. Okay? So you need to lower that triglycerides. Paano? Home cooked meal. Hydrate. Okay? Doc, bakit po lagi masakit likod ko? Almost 6 months na masakit. Please, pagka tinitiis nyo ang inyong masakit na likod, 6 months, hindi yan normal, okay? Number 1, bakit sumasakit ang likod? Overweight. Tingnan nyo ang weight ninyo. Number 2, maghapon ba kayo nakahiga sa sakit ng likod ninyo, kakahiga. Number 3, sobrang overwork, buhat na mabibigat, sa sakit din ang inyong likod.
Another thing that causes painful in your body, dehydration. Kung hindi kayo uminom ng tubig, start now. Okay? Yan. Pag hindi pa rin ma-address, consult. Kailangan natin ng baka diagnostics, x-ray, or baka may history kayo ng trauma. Okay? Namamaga ang tuhod, normal ang uric acid, pre-diabetic, nag-exercise pero napupuyat. Naku po. Well, tingnan natin, baka talaga may inflammation, baka may injury, pa-check up ninyo. Bawal ang puyat, please. Okay? Okay, ang question dito, pwede ba ang dirty low carb? Kayo naman. Well, if you are healthy, sige, dirty low carb. Ang dirty low carb, no? Mga food yan sa labas. Kasi may mga sauce na hinalo. Wala tayong magagawa kung pagka kumain kayo nasa labas kayo. Okay? So, ang malaga dyan, idudumi nyo rin lang naman yan. So, huwag naman everyday, puro dirty low carb. Ha? Clean low carb din naman kayo. Okay? Pero pagka may health conditions kayo, may diabetes, may gouty arthritis, may fatty liver, I recommend huwag dirty low carb. Mag-strict clean low carb kayo. Kasi may ina-adjust tayong health concern. Okay? Ang clinic ko, tatlo po, location. Allied Care Expert, Quezon City. Ito malapit sa Quezon City General Hospital. Every Wednesday po yun. Tapos, Allied Care Expert Medical Center, Valenzuela. Every Saturday naman. Okay? Then, dito sa Bulacan, every Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Okay? Message lang po kayo. Uy, anong dapat gawin pag meron kang sleep apnea? Ay, isa po kung may sleep apnea. I was diagnosed with severe obstructive sleep apnea. Ang lakas ng hilig ko nun. Obese 2. Tapos, uupo lang ako, tulog. Nag-drive ako, tulog. Puro car accidents ako. So, ano dapat kainin? Low carb. Focus ka sa low carb. It will improve your weight. Maglulus ka ng weight. And, ito mo, hindi na ako nagsisip up. Okay? Nag-improve. Alright. Okay. Ano po ang normal na RBC? Pagka sa laboratory po, tingnan niyo po yung mga papel ninyo. Meron pong normal values dyan. Iba-iba per diagnostic center. Okay? Bakit kaya masakit ang mga paa ko, Doc? Gout daw. Tingnan ninyo kung mataas ang uric acid. Baka naman nakatakong kayo. Okay? Pagka nakatakong talaga sasakit ang mga paa ninyo. Uric acid, if you have elevated uric acid fluids, dehydrated po kayo. Tapos iwas kayo na mga fruits, papataas din ang uric acid. Paano mapapababa ang... Okay. High blood po ako, sir, at anemic, protein, CKD stage 5. Naku po. Need to be monitored and guided. Alam niyo ang pinaka-the best. You control your blood pressure, you control your sugar. Pagka na-control niyo ang blood pressure niyo and your sugar, your kidney will improve. Okay? Yan. Consult po para mas matutukan kayo. Paano po mapababa ang sugar? Come on, sugar.
If you eat sugar food, sugar drink, it will elevate. Pag hindi kayo kumain ng sugar food, sugar drink, magno-normal po yan. Okay, meron mga foods na hindi matamis, pero tumataas ang sugar. So these foods are starchy. Kasi mga foods na may pansit, tinapay, nagpapataas po yan ng sugar. Check nyo yung sugar. Galing yan. Pagka yung sugar niya hindi tumataas. Alright? Meron po, yung mga hindi diabetic, pwedeng hindi tumaas ang sugar. Kumain ng mga rice, bread, pwede. Pero, tingnan nyo sa mga diabetic or pre-diabetic. When you eat your rice, when you eat your bread, tumataas ang sugar. Okay? O, merong question. Gaano ba karaming sugar ang allowed sa isang tao? 0! You don't need sugar. Your body will produce your sugar. Alright? Doon sa mga diabetic, Dok, nag-hypoglycemia. Bumababa ang aking sugar. You know what to do? Eat food. Eat real food. It will also elevate your sugar pero hindi ganun kataas. Unlike in previously, ako, tinuro din sa akin yan. Pagka nag-hypoglycemia, painumin mo na soft drinks. Pakainin mo na chocolate. Sobrang taas naman ng elevation na sugar. That is wrong na sa akin. Painumin mo na electrolytes, walang sugar. Pakainin mo ng pagkain na nutrient dense, walang sugar, hindi nag-spike yung sugar. It will also elevate your sugar. Okay? Kaya wag po kayo matakot sa mababang sugar. Pansinin nyo doon sa mga naglo-low carb. Kahit mababang sugar, 70, 60, or 50 even, ba't hindi nakakaramdam ng hypoglycemia? Because your body is now adapted to low carb. Galing, no? Ayan. Masama po ba yung everyday cauliflower rice? Hindi naman. Kasawa ka lang, pero hindi naman. Okay, yung mga acid reflux, tanggalin nyo yung mga high carbs. Mawawala yan. Okay. Saan po sa Bulacan ang clinic? Nasa Lulumboy po. Yes, meron po ang online. Message lang po. Okay. Thank you so much sa mga nagko-congrats. Bawal bang kumain ng protein pag may bukol sa katawan? Hindi po. May mga thyroid nodule tayo, may mga cysts. When you do your strict low carb, humiliate. Okay? Ano ba ang low carb? Tanggalin mo yung mga process. Tanggalin mo mga sugar. Let's wait na mag-heal ang inyong katawan. Okay? Huwag kayong magmamadali. May iba, naiinip. Gusto 1 month, 2 months, magaling na. No. Doesn't work that way. It should be a lifestyle. As much as possible, eat nutrient-dense food, eat real foods. Your body will heal itself. Kung hindi kailangan ng gamot, much better. Pero hindi naman ako against sa medication, ha? Kinakailangan, nagbibigay pa rin ako ng mga gamot. Kung kinakailangan. Pero if your body can heal itself without medication, much better. Bakit, Doc? Much better. Because hindi mo ma-acquire yung side effect ng synthetic drugs. There is side effect. Well, individualized pa rin kasi yung iba hindi nila nararamdaman ng side effect. What about others? Okay? At saka silent lang yung mga side effect ng iba. Paano yun? Okay? Yan. Electrolytes, I do not recommend yung mga may sugar. Okay? Much better without sugar po. Alright, what is the cause of H. pylori? H. pylori is a bacteria po, no?
pagka may bacteria kayo ng H. pylori, this is a bacteria that causes ulceration. Sinisira niya yung lining ng intestines ninyo. Okay? Kaya nagkakaroon ng ulceration. Hi Doc, everyday po nakakapag 3 liters of water po ako. Di ako nagsasoft drink, frozen food di rin, delata di rin. For more than 10 years, county lang po ako sa kanin. 3 months ako, nagpalab ako, ang Freya 117. Okay. Hindi ka nga kumakain ng mga processed, delata. The problem is hydration. The problem will be outside food. Hindi nga kayo kumain ng delata pero kumakain kayo madalas sa labas. Don't you know, yung mga food outside, sometimes sa delata nila kinukuha yung mga food nila, or yung kanilang nilulutong food may hinahalo pong mga ingredients, pampalasa, pampasarap. Okay? And syempre hydration pa rin. Okay, 132 na Freya ko. Ako po. Consult. 110/70 ang BB, so hindi kayo hypertensive. Hindi naman diabetic. Bakit tumataas Freya mo? It might be an autosomal problem. So, baka, no, autosomal. Autoimmune. I mean, baka autoimmune problem ka. Pag autoimmune, your body destroy your organ itself. Yung immune system mo, sinisira ang organ. So, kadalasan ginagawa dyan, binabiopsy ang kidney para malaman kung may problem sa kidney. Okay? At third place, 2 hours, 56 and 15. Nino Quintana. Uy, nag-announce ng ano? Aqua Cycle. Aqua Cycle. Nag-announce na ng mga winners. Doc, mataas pang blood sugar at uric acid. Namamagang binti. Pwede po ba mag-electrolytes? Ano po magandang diet? Ako. You need consultation. Bakit kayo nagmamaga? Okay? May mga medication that causes edema. So, check natin. I-scrutinize natin yung mga medication. Okay? Tapos, baka naman matagal kayo nakaupo, matagal kayo nakatayo. Okay? And, syempre, pagka mataas ang uric acid, gouty arthritis, namamaga po talaga ang mga joints. Hindi lang yung sa paa, pwede binti, pwedeng siko, pwedeng mga kamay ninyo ang namamaga. Okay? Ano magandang pantanggal ng acidic apple cider vinegar? Alam nyo, pagka-acidic tayo, hindi ibig sabihin mataas ang acidity natin. Ibig sabihin lang po niyan, mababa ang acidity ng ating stomach. So, ang nangyayari yung sphincter, yung nagdi-divide ng esophagus at saka yung stomach, yung sphincter niya, nag-o-open. So, yung acid sa stomach lumalabas, acid pa rin naman siya kahit mababang acidity. Acid pa rin yan, kaya mahapde sa sikmura. So, paano natin i-recover? Huwag po kayong kumain ng mga high carbs. High carbs, sobra-sobra niyan, nagpo-cause ng alkalinity or pinababa ang acidity ng stomach. So, isa pang way, natural way how to improve your acidity sa stomach, 1 to 2 tablespoons of apple cider vinegar in 1 glass of water. You can take it twice a day. Pero gumamit kayo ng straw. Alright? Okay, Doc, good morning. CKD5 ako, 5.8 Freya ako. Paano bumaba? Ang hirap talaga. Ganito po yan. If you're going to improve your hypertension, if you're going to improve your sugar, susunod ang kidney mag-improve. Okay? So, consult para i-address natin, compute natin yung mga dapat i-compute. Okay, shirataki rice, pwede. If you are diabetic, out po siya, yung dry. Pero allowed yung wet shirataki.
Okay lang po ba mag 1 cup rice per day pag everyday nagbabike 30 km a day? Well, ang 1 cup rice is a moderate low carb po yan. Pwede naman dun sa mga hindi, lalo na pagka walang health concern, pwede po yan. Pero kung kayo ay diabetic, I advise na matanggal. Gusto nyo ano, bakit very strict ako pag may mga diabetes? Why? If you're not going to control your sugar, complication ang mangyayari. So ano ba yung mga complication ng diabetes, uncontrolled sugar? May stroke kayo kahit normal pang BP ninyo. Heart attack, CKD, so nagda-dialysis, nabubulag, blindness, and diabetic neuropathy. Alright? Vertigo symptoms. Baka dehydrated, sick your electrolytes. Baka puyat, matulog na maaga. Baka gutom, kumain yan. Okay? Morning po, Doc. Super saya ko po kasi dahil sa low carb, ang dating 500 na sugar ko naging wow, 5.6 for 6 months. Thanks God dahil nakilala ko ang low carb. Yes. Diba? Nakakita ko yun ng mga benefits naging improve. Na dati, wala tayong idea how to control our sugar. May mga mag-advise in moderation. You can eat anything in moderation lang, or move often. Well, magagawa nyo nga yan after your consultation, 1 week, 2 weeks, 3 weeks. The problem is nakakalimutan na natin. So after a month, after 2 months, balik ulit tayo sa dating gawain. Okay? So yan. Anong labs ang gagawin para malaman kung meron CKD? BUN Korea, urinalysis para malaman kung may protein ng ihi. Tapos, blood urea, nitrogen, saka creatinine. Siyempre, ano nyo na yung pati sugar. Ha? Paano mapababang 132? Okay, consult. Pababayin yung sugar, pababayin ng hypertension. Kung hindi nyo kaya, consult para meron tayong i-address. Focus kayo sa lutong bahay. Pwede bang haluan ng lemon yung 1 liter na electrolytes ko? Yes po. Pwedeng slice of lemon, ibabad nyo lang. Congratulations, Riddick, Long, and Edgar. Okay. Mataas ang uric acid, mataas ang sugar, cucumber, lemon, without any sweetener, yes, pwede naman po. Okay, Doc, pag nag-dialysis na ba, hindi na pwede stop? Alam mo, there is a study, although it's 0.2% to 8% study, case study to, case study. 0.2% to 8% natigil yung dialysis nila. Okay, nag-normal ang CBC, gumanda ang kanilang creatinine. Alam mo yung kahit gano'ng kaliit na percentage na malaman natin na pwede palang matigil dialysis. Di ba? Isang ano na yun. Kasi once na nagda-dialysis tayo, parang ito na yung nagiging routine ninyo. Go outside, sa hospital, kakainin nyo lahat. So, if you want to be healthy, kahit nagda-dialysis tayo, please eat healthy foods. You're not going to be healthy if you're not, if you're eating, you still eat unhealthy foods. Okay? So magbaon kayo ng real foods, huwag na puro chichirya. Parang manunod ng sine, ano? May mga chichirya.
Okay? Eat real foods. Ito, ganda. Doc, paano po kung may pulmonary hypertension in 4 years and Takayasu arteritis? Uy, nasa na? Pero di pa rin nag-improve, pababa ng pababa ang oxygen level, 85, 86. Pero so far, nakalabas naman na. Nako, we have a Kochi Takayasu arteritis ang kanyang diagnosis. Very rare blood vessel disease. Okay? Yung kabilang pulso, wala. Okay? Patient namin yan. Alam niyo ho ba, nag-improve? Ano siya? Nagtitinda ngayon ng chicharon, anak ng low carb. I-message nyo paano niyang ginawa. Ng strict low carb, kumanda ang kanyang overweight siya. Ngayon, healthy ang kanyang weight. Tapos, takang-taka ang kanilang mga doktor. Why? Yung dating walang pulso, nagkaroon ng pulso. Yung dating yung ugat, nag-regenerate. Dati isa lang yung nag-regenerate, ngayon 3 na. Kaka-follow up ko lang. Amazing ang low carb. Healing, autophagy, nagre-regenerate. Kaya kung sino man nagsasabi hindi nagre-regenerate ang ating tissue, eto, Takayasu arteritis, nag-regenerate ang kanyang nerve. Kanyang ugat pala. Kaya tuwang-tuwa siya. Dating walang pulso, ngayon nagkakapulso. Okay? So, habang may buhay, may pag-asa. Gagawin nyo lang yung tama. Ano lang eh? Babaguhin nyo lang yung outlook sa buhay. Commit dito sa ginagawa ninyo. Be patient. Huwag po kayong magwe-waver sa inyong faith. Tuloy-tuloy nyo lang. Pagka may humps, may bumps na dadaanan, sige lang, tuloy-tuloy lang tayo. At the end, pero hindi pa lang end ng journey. Makakakita kayo ng mga improvement. No? Pag ginawa nyo lang ng tama to, makakagawa ng miracle. I'm not giving assurance, no? Nagagaling kayo, pero there are people who are improving their health. Sila na magte-testimony sa inyo. When they did the low carb correctly, no? Nag-improve ang kanilang health. Right? Kaya yan. Kapit lang. Ayan o, anak ng low carb, nag-message na eh. Salamat Doc, napakalaki ng improvement ko. Takayasu. Ayan. Arteritis. Ayan. Si Mami Ellen yan, anak ng low carb. Okay. Bakit ako very vocal in this advocacy? Why? For 4 or magpa 5 years na nag-handle ako ng mga patient, ang ganda ng improvement ng kanilang health. From decades of being diabetic, controlled, repeat FBS, HbA1c, 3 consecutive, every 3 months yan, 9 months normal. So paano mo masasabing hindi magre-recover sa diabetes? Ay, eto na. When you change your lifestyle, everything will set into places. Improve. Pero syempre, kaya sinasabi, walang healing ang diabetes. Why? Bumabalik kasi kayo sa dati nyong lifestyle. You need to commit to this lifestyle, this new lifestyle. Okay? Baguhin nyo na. Kasi kung, well, talagang ano yung sugar, sweet, wala tayong magagawa. Pero may mga side effect, may mga complications na. Right?
shout out. I'm watching from Kingdom of Saudi Arabia. Ako, Doc, mataas ang cholesterol before. Noong nag-stop ako ng inom ng losartan kasi always sumasakit ulo ko. 6 months later, na-hospital ako dito. Tanong ko lang, Doc, kung mag-normal BP ko, pwede ko na stop ang dalawang gamot ko, losartan at statin. Need natin makita yung BP, ha? Yes, nabas. Nangangati ang katawan, Doc. Mawawala ba ito sa low carb? Okay. Kahit high carb kayo, gusto nyo mawala ang pangangati? I-out nyo ang nuts, i-out nyo muna ang mga seafoods, shells, ito yung mga pagkain. Pero sa mga high carbs, lahat na nagpo-cause ng allergy or kate, puro processed food. Mga instant sugar, tanggalin nyo yan. Mag-improve yung pangangati, mawawala. Okay? Kung sa pagkain hindi nawala, baka environmental na ang problem natin. So, make sure hindi malapit kayo sa construction site. Okay? Hindi malikabok. Yung mga pets nyo, make sure, no? Pagka mabalibo, pwedeng may mga pulgas yan. Dahil na kami sa lahat ng laboratory waiting na lang sa online scale. Yes, message lang po. Pagpasensyaan nyo na. It's a Sunday, a family affair. And of course, yung hobby ni Doc Rai. Try it doon. Pasensya na. Sarap kaya mag-try it doon kahit pagod. Fast steaks. Doc, paano kung may stent sa heart? Pwede po ba mag-low carb? Guided. Ang ganda. Kahit may stent po tayo. I have patients, may heart problem, may heart blockage, no? Nag-improve by changing their lifestyle. Pero siyempre, ito yung mga complicated cases. So, should be guided. Paano po ba low carb? Nagtitake po ako ng metformin. Paano po low carb? Nagtitake po ako ng metformin. Kailangan niyo po ng start na kayo mag-cut ng mga sugar, mga processed food. Do not eat outside. Home cooked meal po tayo. Salt and pepper, herbs and spices. I bet you mag-improve ang sugar and magbabawas din medication. Magaling yan, maganda. Okay, kung dated February, okay na po yun. Ang malaga, 2 months. Wag kung lalampas ng 2 months ang Okay. Doc, due to SLE, sa umaga po nag-smoothie vegetable. Kasama talaga prednisone, no? Ito maging epekto sa katawan. Okay naman yung sa akin ang vegetable, hindi ko na ini-smoothie. Siguro para may iba naman ang lasa, pwede naman. Okay? Ayan. 7 seconds. The main man of Trinix, Ricky Alapsan. Alright. Sa mga cis, kidney cis, water. Hello. Guy! Congrats. Thank you. Second place, 1 hour 28:21. Give it up for Gilberto. Usually may patient ako ng mga may kidney cis, no? Water intake lang. Ayusin nyo yung water. Abangan nyo. Ayun na. I-turn around. And number 1, the male 50 love. 1 hour, 25 minutes, 5 seconds from Team Low Carb Endurance. Try Team Dr. Brian Aubrey Castillo.
raise it up, gentlemen. Ito ang age group ko. Pambihira. Kita mo naman, ang gaganda lalaki niyan. Ricky Alasan, Gilberto Lennon, and Doc Bry Castillo. Thank you, gentlemen. We now move on. Female, 40 to 49. Female 40 to 49 triathlon sprint at third place. 1 hour, 49 minutes, 23 seconds. Give it up for Lori Humainon. Message. Good job, Miss Lori. Announcement to our finishers. Please grab your post-race meals. You have 17 minutes before our concessionaire leave. Okay, so put nyo na po yung post-race meals inyo. Second place, female, 40 to 49. Triathlon sprint, 1 hour, 47 and 24. Give it up for Catherine Joy Blanquesa. Bike ka na. Bibili ako. Ayun. Okay na. Harap ko sa'yo. Harap ko. Okay, message. Miss Catherine Joy, you here again. Miss Core, can we have you here, please, Miss Core? And our number one in the female 40 to 49, 1 hour, 37 and 5. Give it up for Olivia Mendoza. Before nung mabigat na sakit ka nung gasolinahan. Pero ngayon daw, sabi yung, yes, sabi ko, wala, parang flat. Tapos, parang bababa. Dap, ganda ngayon. Ano, family friendly, pati yung supporter. Ang saya-saya. Tapos pack namin, pati yung finish line. Oo, napaka-organized. Cross eh. Sabi ko, pagsama-sama natin Pati kami supporter, di nahirapan. Oo. Ang dali ng access. Very good. May suggestion. Alam nila yung gago. Hindi. Hindi, nakakanig. We now go male 40 to 49. Congrats, Dap. Salamat. Alright. Congrats again, ha. Lakas!